Patas ang pamamalakad mo sa barangay. Okay. Nai-apply ko yung sa PBA dun sa barangay. Oo, kasi kung hindi maganda ang ginagawa mo, hindi ka tatagal sa PBA. Hindi ka aabot ng 2 dekada. 20 years ka sa pagre-referee, paano ka napunta sa public service? Siguro sa popular mo, naging popular ako nung nagre-referee ako sa PBA. 2018, inedyokan ako ng isang barangay captain na tumakbong kagawad. Mhm. So kagawad yung simula? Kagawad unang simula ko. Doon ako nag-start. Tapos natapos ko yun ng 5 years. And then ng 2023, nanalo ulit akong kagawad. Second term? Second term ko. Ngayon, nagkaroon ng si Congressman nagkaroon ng batas na hahatiin yung bagong silang na 6 na barangay. Yung 11993 na ginawa niyang batas, nahati na 6 yung barangay na pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Nito lang yan? Recently lang yan? Few years ago? September 21. Nitong last year lang? Nagkaroon ng referendum eh. Okay. Tapos yun, nang mahati siya, na nanalo yung yes, lahati na yung barangay. Naging 6. Okay. Napunta sa akin, since ako'y incumbent barangay kagawad, so lahat ng kagawad, itinalaga ni Mayor na ikaw ang OIC na barangay captain dun sa isang barangay. So kung taga-saan ka sa area, dun ikaw ilalagay. Halimbawa ako, sa Phase 8 ng 176D, taga ron ako ginawa niyang OIC na barangay captain. So hindi mo in-expect yun, sir, na Hindi. bigla kang ipopromote as barangay captain? Hindi. Kasi hindi sa hinagap, hindi pumasok po sa akin na gano'n na mangyayari. Kasi you have to be voted, di ba? Yes. In the first place, you have to be voted. Ngayon lang yung parang rare to na time na in-appoint ka, di ba? As a barangay captain. Okay. So yun, nadagdagan responsibility mo, lumaki responsibility mo. Paano ka hinanda ng yung pressures ng pagiging referee ngayon sa pagbabarangay captain? Siguro masasabi ko lang parang dalawang side ang buhay eh. Pag papunta ako ng Araneta at schedule ako, ang focus ko sa referee. Pero kinabukasan ang focus ko ay sa barangay naman. Yun ang So magkaibang ano mo, persona mo sa or ang kunwari dito sa PBA, stricto ka sa mga players, sa coach. Mas lax ka ba pagdating sa barangay or parehas ka ring stricto? Parehas din. Parehas lang sila. Kung gano'n ka-stricto, gano'n din doon. Okay. Oo. So yun yung isa sa mga bagay na na-apply mo sa pagiging referee, yung Yes. pagiging stricto mo. Yes. Ganun din. Yun po. Kasi kailangan pong kailangan parehas. Kung anong ginagawa mo rito, yun din yan. Yun ang pinakamaganda. Kasi umabot ako ng 20 years dito, 21 years. Apo. So, ibig sabihin maganda yun nangyayari. So, yun i-apply natin. Ano pa, magbigay ka pa ng ibang comparison kung paano mo makukumpara yung pagiging referee sa pagiging public servant? Ang referee kasi, iba, sabi, gitna, patas, iba. Yun ang tiwala nila sa akin. Kaya pagdating sa barangay, kailangan nakagitna ka rin. At patas ang pamamalakad mo sa barangay. Okay. Nai-apply ko yung sa PBA dun sa barangay. Kasi kung hindi maganda ang ginagawa mo, hindi ka tatagal sa PBA. Hindi ka aabot ng 2 dekada. So ina-apply ko ngayon nung itong panibago, yung aking pangalawang pisngi ng buhay. Okay. Diba? Yun kanina po ni-apply ko. So, as a barangay captain, ano yung mga projects mo, sir, na mga plano mo or ano na yung mga na-implement mo na? Marami. Sa barangay namin, una-una, parang expert na ako sa basketball. Nagpaliga. Okay, so sports development. Yung words, tapos yung peace and order. Number 1 kasi peace and order. Para umunlad yung barangay, number 1 ang peace and order. Pag maganda peace and order mo, maganda ang kalakaran ng barangay. Okay. Yun po. So anong example ng peace and order na
na ano, ikaw yung nagpatupad sa ano? Yung yung roronda ka ng 12:00 ng Ng midnight? midnight. So, ikaw pupunta ka mag-ro-ronda or may yung mga kagawad? Hindi, yung mga prop leaders o yung mga task force o yung mga tanod na sila tinatawag, yun ang nagroronda. Barangay tanod, Barangay tanod. Yun ang nagre-report na sa So, feeling mo maganda naman yung ano, mga kinakalabasan ng mga proyekto mo na as barangay captain? sa kasi 5 months pa lang ako, sa tingin ko maganda naman ang mga feedback, ibig sabihin maganda yung nangyayari. Yun, ngayong barangay captain ka na, humahangad ka pa na ano, mas tumaas naman? Baka since naabot mo na 'tong barangay captain, nag-iisip ka na ba na mas mataas na posisyon in the future? Tingin ko hanggang dito na lang muna ako. Kasi baka yung edad natin baka di na kayanin, eh. Hindi naman, hindi Oo, naman. kasi mga dito lang muna tayo, hindi na ako mangangarap ng kung ang sabi nga, kung ano dumating, yun lang. Kaya dito tayo po-focus tapos kung ano dumating, biyaya yan, eh, 'pag may dumating dun tayo.